Hello mga katito, kumusta po tayong lahat? Sana'y nasa mabuti tayong kalagayan. Di ko alam kung ano yung kalagayan nyo ngayon, pero dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon dahil patuloy tayong ipinagpapala. Mga kaibigan, ito pong video na ito ay ginawa ko dahil medyo naging curious lang ako dito sa darating na July 22. Ano po yung July 22? Anong importante sa July 22 sa ating mga Pilipino? Ito yung SONA ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pangatlong SONA ito. Ngayon, habang nanonood ako ng mga video sa YouTube, yung mga balita, parang nagiging na-highlight po ito dahil nga parang sa aking normal na isipan bilang isang Pilipino, bilang isang botante, isang taxpayer. So karapatan po natin na makialam or mag-react kasi involved tayo rito lahat Gusto mo man o hindi, involved tayo lahat dito at madadamay tayo lahat. Actually, nandito po ako sa ibang bansa. Medyo naano lang ako dahil ang kahulugan ng SONA ay parang hindi tuloy na pagbigyan pansin. Ano nga ba yung SONA? Ito yung SONA, ito yung ang sabi nila ay State of the Nation Address. Bali, dito, iuulat ng ating Pangulo kung ano yung mga nagawa niya na mga programa, yung mga ipinangako niya ng kanyang nagawa nung nakaraan na pinangako niya sa atin. So, ito yung accomplishment report, kumbaga. Ngayon, dito rin niya sasabihin kung ano rin yung plano niya sa susunod. Mayroon naman iba, di ko lang alam kung nagbibiro itong mga ibang vlogger o ibang mga sabi nilang SONA daw ay state of no accomplishment. Siguro nagbibiro din sila. May nagsasabi rin na speech only with no accomplishment. Pero pabiro siguro nila yan, pero nai-realize ko kasi itong 20 million na budget, nakalaki masyado. So parang hindi nababagay sa panahon ngayon, lalo na, ewan ko lang kung anong ang dahilan na bakit ganito kalaki ang budget sa SONA. Diba? Kasi naalala ko nung si Pangulong Duterte pa noon, hindi ako pro at hindi rin ako anti. Ito lang yung gusto ko lang i-share sa inyo, yung opinion ko bilang ordinaryong Pilipino. Yung panahon ni Pangulong Duterte, parang ang liit lang yatang nagastos doon I think, nalala ko, 200,000 lang yatang nagastos Di ako sigurado, pero maliit. Alam ko, napakaliit. So, bakit dito masyadong napakalaki ang budget na 20 million? Na samantala, kung iisipin natin, ano ba yung SONA? Ito ba yung kainan, punsyon, o payabangan ng damit, o hindi Ang SONA is dito natin malalaman kung ano ang nangyari sa atin, anong nangyari sa Pilipinas. Hindi yung pagkain ang dapat pinaghahandaan dahil ang gusto ng Pilipino marinig kung ano ang sasabihin ng Pangulo. Yung laman ng SONA niya, hindi yung okasyon. Okay? Bakit paghahandaan natin ng 20 million yung SONA na samantala para tayo naglulukuhan nito? Kung baga, pinaganda natin, ginastusan natin yung okasyon ng SONA, 20 million, pero ano nga ba ang laman ng SONA? Anong sasabihin ni Pangulong Marcos? Ang mamahal ng bigas, nagmahala ng bigas, di ba? So, hindi ang mga ordinaryong Pilipino, mga mahihirap na Pilipino, hindi after yung handaan nyo dyan sa kung saan man yung gaganapin ang SONA. Dahil kung pagkain ang sasabihin doon sa mga nag-aatin, sabi nga ng iba, ng mga komentarista mayayaman ni mga yan, di na kailangan pakainin na masasarap ng mga yan. Maraming gutom na Pilipino na dapat itong budget na ito ilan natin sa mga mahihirap ng mga Pilipino, di ba? So ako nasasaktan ako kasi Pilipino rin ako. Mahirap din ako. Kumbaga, ang nagpapasarap-sarap dito tuloy, imagine natin, sa SONA, sa 20 million, sino makikinabang nito? Yung mga imbitado lang na 2,000, di ba? Sino yung mga 2,000? Ito yung mga nakakaangat sa buhay, ito yung mga mayayaman, hindi nagugutom Di ba?
So, yun yung dapat natin isipin. Kasi, minsan nare-realize ko yung sinasabi na ang ating Pangulo ay hindi na makakaramdam sa mahihirap dahil nga hindi siya naghirap. Hindi siya man nagtrabaho. Hindi niya naramdaman yun dahil lumaki siya sa Malacanang. Dahil nga, hindi niya naramdam yung paghihirap ng tao. Nagagastos tayo ng 20 million. Okay? Para lang sa SONA na hindi yan ang after ng mga mamayang Pilipino. Ang after kung ano ang sasabihin ng Pangulo sa atin. Ano yung i-report niya sa atin na ikakatuwa natin. Hindi yung magarang suot, magarang venue, di ba? Nagagastusan natin 20 million na samantala nandito naghihirap ang taong bayan, di ba? So, nakakalungkot. Tungayan natin itong mga reaksyon, lalo na itong isang pare. Actually, di ko siya kilala, pero nagkaroon lang ako ng interest makinig sa kanyang opinion. Usas gipistahan karon ang budget sa pagkaon aning umaabot nga SONA sa atong third SONA sa atong presidente 20 million pesos pagkaon lang. Mura bag kana magong SONA, State of the Nation Address. Ang akong understanding ana, musangyaw ang atong presidente sa iyang plataporma gikan karon og iya sang hisgutan ang niagi unsay past, unsay present plan o future plan. Ibanghilyo para sa kaluwasan sa nasod. Wa mo igo sa kang Kristo kay ang magsasangyaw ni Kristo kinahanglan dili kayo particular about pagkaon o kwarta. Nganong mo budget pag yung dako kaayong budget sa pagkaon para lang musulti, para lang maminaw. Oy, pagdadala mo dag money oy, unya tubig init. Total may mamugkaon dito sa inyo. Nya kanang budget nga 20 million ipanghatag ka na dihas palibot nga naay squatter area nga way hapit gikaon panahon sa SONA panghatag ko mo dito mga pack meals labaw na gyud og dili tag 200 ang pack meals palit ka dihas Jollibee og kanang burger labaw na gyud anha ka mo palit anang saywan tikwan nga burger og imo nang ipanghatag sa mga tao labi na gyud tong way gikaon og nagproblema mangabkab lang anang basura porting dakuan na siyag mahatag. Yun, di ba? Tama? Magdi-deliver ng kanyang accomplishment. Kung ano yung nagawa at saka yung plano niya for the future para sa Pilipinas. Di ba? Yun yung after ng mga Pilipino. Ito mas maganda. Ito yung idol ko, si Ted Filon. Ito, tinuruan tayo ng mathematics. Kasi matik-matik. Pati ng loob mo dito, pareho tayo dito eh. Kasi nagbabanggit ka ng figure eh. Oo, 20 million. Anong sinasabi ni Sec dyan? Ang dami ng pakakainin dito? O yun nga, 2,000 guests, Okay. Meron ding more than 100 security personnel at 2,000 to 3,000 Congress personnel. Sige nga, sige nga. Hindi po masyadong mahal yung 20 million para lang sa pagkain. Hindi. We have, alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? So, personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. So, that's just about the right amount. Okay. Sigurado ako yung security, pack lunch yun. Alright, sigurado ako, pack lunch yun. Tama? Okay. Baka pwede yung nilalako ni Lola Erlinda. Pwede, para makatulong sila kay Lola na naghihirap, hindi Pero ba? kung magmamathematics po tayo dito. O sige, mag-mathematics ka. Kung 2,000 sa 20 million, tignan magkano po bawat isang tao yon? 10,000. 10,000 pesos. Per person. Kung 2,000. Sa 20 million. Kung 3,000, magkano yun? 6,666. Per person. Alright? Sa 3,000. Pero mga kapatid, hindi po pakakainin doon po sa buffet table yung mga security, yung personal na binabak. Hindi. Opo. As a matter of fact, baka kanya-kanya rin sila eh. Di ho ba? So dito po, tanong dito, mawalang galang lang, sa pakakainin nyo sa 20 million, sino-sinong kakain dito sa 20 million? Kasi kung 2,000 guests yan, sa 10,000 piso bawat isa, di kaya kayo lugi doon? Peace out! Ay, mali pala. Ay, ikaw, kasi ikaw naman pala yun. idol ko ito eh. Salamat naman eh. Ang galing mo talaga sa math.
Hindi Tama yung iyong computation. Oh. Pero pack meals, ang masasabi ko dito ay pack na pack ang meal. Ay, matanong ko naman sa kanila, ba't di na lang kayo manood doon? At doon kayo magkainan sa mga bahay ninyo pag uwi? Eh di walang gasto sa 20 million, hindi ba? Hindi, mas pinaka napapanahon kung makita namin na nagkakanya-kanya kayong baon. Tama na naman. Hindi, mas okay yung suggestion ko eh. Sana nag-YouTube live at Facebook live na lang talaga ang Pangulo. Eh, walang gastos dyan sa catering. Oh, tsaka pag nanood ka na naman dyan, ito ho, ang designer ng gown. Yes. Ang ganire, ang Sigurado yan. ganoon, ang Habang ganyan. nagugutom tayong lahat, Opo. magpapasyon na naman sila sa Habang 22. hindi maintindihan itong ating mga nagmamaneho ng taxi ngayon, paano maka-boundary. Ay, sige, Waldas pa more. Pero ito, Sige, okay. ay ako ba'y pwede bang pumunta doon sa July 22? At Hindi. ako'y makikikain? Total na may ambag ako dyan. Ha? Hindi Abay, po. habang karamihan sa mga Pilipino ay struggling to survive sa bawat araw. Abay, ang masasabi ko lang, Repa, wow! I just wow, man! Bagong Pilipinas pa more! Ito hindi ako dito, mga kaibigan, linawin ko lang, hindi po ako pro at hindi po ako anti. Ang iniisip ko dito, tayong mga Pilipino, mga ordinaryo, kasi ang sakit, nakakalungkot kung iisipin, nakakalungkot. Dahil ang inaantay natin, yung balita na maganda galing sa ating Pangulo. So, maraming nagkukomento, ang komento ko bilang isang ordinaryong Pilipino na parang hindi yata nababagay tayo na magwaldas ng pera. Pero nalala ko sa speech ni Pangulong Marcos, nalala ko bawal daw ang waldas eh. Pero bawal ang waldas, pero itong 20 million sa suna niya, anong tawag dito? Di ba pagwawaldas ng pera? Pakinggan natin ito isa pang reaksyon. Ang problema dyan, ang laki-laki ng 20 million, magtatalumpati yung isang tao. Problema kung walang naman yung talumpating yun. Walang mangyayari. Kasi daw din, kung wala man daw laman yung talumpati, at least yung chan meron. Bakit hindi yung mga homeless na lang nila i-donate? Isang oras na uupo yung mga guest doon. Mayayaman na yung mga yan, nakakasweldo yan. Ano ba naman yung... Kaya nilang pumunta sa Huwag nyo nang restaurant. pakainin yan, di ba? Alam niyo, gusto ko yung comment na mayayaman na sila eh. Bakit papakainin? Huwag nang pakainin, ano na lang, snack pack na lang. Tapos pagkatapos ng talumpati, uwi na. So, mga kababayan, inuulit ko lang po sa inyo, hindi po ako pro Duterte at hindi po ako anti-Marcos. Ang akin lang dito, sabi ko nga paulit-ulit ko sa aking pag-vlog, hindi natin dapat kamuhian o magalit sa tao. Ang ating ikagalit or ang ating labanan ay yung mga masamang gawain ng tao. Okay? Kasi hindi ko mo nakasuot sila ng barong, perfect na sila, hindi sila magkakamali. Pero ang isa lang masasabi ko, mga kaibigan, ang Pilipinas ay mahal na mahal ng Diyos. Hindi papayag ang Panginoon na mapatuloy ang Pilipinas na makakaranas ng ganitong sitwasyon, lalo na yung mga mahirap nating kababayan. Mahal na mahal ng Diyos ang Pilipinas. At doon naman sa mga politiko natin, sa ating leader, sa ating Pangulo, sana lang ma-realize mo, katulad ng sinasabi ni Trump, yung former President Trump ng US, ipinagmamalaki niya lagi ang Panginoon, Jesus Christ, above all. So, yun po dapat ang ating isaisip, na hindi po tayo ang masunod, hindi po tayo ang dapat katakutan, kundi lahat tayo ay matakot sa Panginoon, dahil ang Panginoon anytime, walang magagawa ang bilyones na pera dyan sa bangko, sa loob ng kaha na tinago. Walang magagawa ang mga security pag ang Diyos ang nagsabi na panahon muna, kukunin na kita. So hindi mo yan madadala sa libingan. Ang atin dito is nakikiusap ako bilang isa rin na matatanda na tayo, takip silim na tayo, na mag-iwan tayo ng magandang istorya sa ating buhay. Dahil pag namatay tayo, di na tayo maalala ng mga tao, ng mga nakapaligid sa atin. Pag namatay tayo, ang maalala na lang yung mga mabuting gawa natin na iniwan sa kanila. Huwag tayo mag-iwan ng masamang istorya ng ating buhay sa kanila. Maraming salamat sa inyong panonood sa bidyong ito, at God bless us all.